Summary of January 3 PVL teams announcements. Listahan ng mga players na umalis at nakatagpo ng bagong teams. January 4, mas madaming pasabog. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Habang dumadaan ang mga araw ngayong 2024, unti-unti nang naglalabas ng mga revelasyon ang mga teams sa PVL. Yung mga rumors lang na kumalat bago matapos ang 2023 ay nagkaroon na ng mga kumpirmasyon. Noong ikalawa ng Enero, binuksan ang taon ng Cherry-Tigo crossovers ng kanilang pag-anunsyo sa pag-welcome kila Abby Maranyo at Aragalang sa kanilang team. Hindi natapos ang araw ay sinundan naman ito ng pagsalubong ng Petrogas Angels kay Ethan Arce. Noong January 3, mas madaming players ang kumpirmadong umalis at idinagdag sa iba't ibang koponan. Unahin natin si Chocamucho's opposite spiker Caitlin Viray. Sa lahat ng announcements, ito yung pinaka-pinag-usapan marahil dahil sa lawak ng fanbase ng Flying Titans. Ika nga ng ilan, kung kailan nagamit ng husto si Viray ay tsaka naman ito nawala sa CMFP. Mas nalungkot pa ang mga Chocamucho fans nang kanilang balikan ng ilang mga pictures ni Viray kasama ang the rest of the Titans, lalo na yung kanilang pinag-uusapang tambalan ni Bea De Leon na ngayon ay hindi na maisiship pa sa isa't isa. Sumunod dito ang opisyal na pag-anunsyo ng Signal HD Spikers ng kanilang pamamaalam sa tatlo nilang players na sila Jelay Nunag, Bia General at Jerma Labanan. Si Nunag ay magbabalik sa kanyang duties sa Army. Si General naman ang rumored new libero ng Chocamucho, habang si Malabanan sa ngayon ay wala pang natutunogang bagong koponan. Marami ang umaasang may bagong team ang kukuha kay Jer, given her talent and natural power. Sinundan naman ito ng pagsasapubliko ng HD Spikers ng pagkuha nila kay UAAP Season 85 Best Opposite Spiker from the F2 Cargo Movers, Jovelyn Fernandez. Kinagiliwan ng ilan na dalawang jobs na ang nasa Signal at ayon sa ilan tahanan talaga ng mga former Lady Tamaraw ang HD Spikers dahil sa pag-alis ng isang dating manlalaro mula sa FEU with Jerma Labanan ay isa na namang produkto mula sa Moraita base squad ang madadagdag sa team. Si Fernandez ang ikatlong opposite spiker ng koponan at magiging backup siya nila Jovelyn Gonzaga at Jinjin Basas. Isa pa sa nag-reveal ng kanilang bagong recruit ay ang Akari Power Chargers at masaya nilang inanunsyo ang pagkadagdag ni Gretchen Soltones sa firepower ng Ladies in Magenta. Magiging maganda ang pagdating ni Soltones sa Akari dahil paniguradong mapapataas nito ang efficiency ng team pagdating sa kanilang floor defense. Kaya naman hindi nga imposibleng tumaas ang ranking ng Chargers sa mga susunod na conferences dahil sa pagdating ni Gretchen. Sa pagpunta ni Soltones, may isang power charger ang mawawala at yan ang ating i-discuss sa mga susunod nating videos o kaya itututukan natin mula sa Akari Management. Samantala matapos ang pag-welcome ng Petrogas kay Ethan Arce, isa na namang middle blocker mula sa F2 ang kinuha ng Gas Angels. Pinost ng Petro sa kanilang social media accounts ang pagkadagdag ni Joy Dacoron sa roster ng Petrogas. Ayon sa ilang mga insiders, kung madami ang nai-anunsyo noong January 3, mas madaming pasabog ang dadating sa ika-4 ng Enero. Yung mga heartaches ay mas titindi pa at marami ang magugulat sa mga plot twist na tsak ay ikakagulantang ng mga fans. Kaya naman tutok sa mga updates, pero sa ngayon ay ano ang iyong komento tungkol sa mga player movements noong January 3? Comment down below. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!